Sweetheart. Wanted. Sweetheart. Wanted. Hello, sir. Sweetheart. Anong pangalan Wanted. mo po? Sweetheart. Ang totoo kong pangalan, Agapito Almini po. Oh, Gapito, sir, Gapito. Oo. Ako naman po si Nieves Baliwag from Alzon. May dalawang anak, saka may pamilya na rin sila, dalawa. Mm, Kambal kasi ang una kong anak. sa akin naman dalawa lang, lalaki at babae. Puro na rin may pamilya. Mm. Ano ngayon ang pinagkakabaalan mo, sir? Dati, Ngayon po, ngayon. paano yung ano ko dati yung concentrate ako sa buy and sell ng palay. Ngayon gani. Yung ngayon, nagpatayo ako ng building para po rin. Nagpapatayo pa para pang parenta, ganon. Opo, Mm. bali siyam na block. Wow! Siyam na unit, parang ganon. Opo, Oh. Gani, hindi, ano, sir, sorry. Ang tanong ko, sir, yung ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay. Patayo gani Ayun, ng building. nagano ako ng ano, patayo ako ng building. Sa'yo yun, sir? O gani. Mm, maganda naman. Tapos may palayan pa ako naiwan ngayon is 14 hectares. Lapad nun. Ako naman, sir, sa akin naman, sir, sa kalukuyan ngayon, nandito ako nagtatrabaho sa Maynila, kasambahay. Okay lang. Dati akong sundalo. Nag-retire ako early retirement, nag-focus ako sa business. Ilang taon ka nag-retire, sir? 45 din? Wala lang, 22 years lang in 8 months ako sa serbisyo. Hmm. Bali, ang edad ko nag-retire ako is 42 years old. Ang aga naman, sir. Oo naman, dahil nag-focus ako sa business. Sabagay. Okay naman na yan. Hmm. Pero okay lang ba sa'yo, sir, kung kasambahay yung makatapat mo? Ay wala namang problema yan, basta nagkakaintindihan lang po. Kasi ako, prangka akong babae, hindi ko pinagkakaila yung hanap buhay na meron ako. Kasambahay lang talaga ako. Pero sa aming lugar din, sa aking sinubuang lugar, meron din akong naiwan doon. Pero lang, simple lang. Kaya lang, mas pinili ko yung magtrabaho kaysa paaruga ko sa mga anak ko kasi may pamilya-pamilya naman na sila. Mahirap din lang naman ako, kaso lang nagsumikap lang. Oo, talaga naman, ganun lang naman talagang buhay kapag ang tao, sir, determinado na magsumikap sa buhay, di ba? So ngayon, yung bloke ko, dalawa na lang ang hindi nag-open. Lakas-lakasan mo daw, sir, yung busis mo, sir. Sabi ng mga viewers natin. Yung iba po kasi natin mga viewers, listeners, mga bungol. Yung yung siyam na block, bali yung yung pito may laman na. Bali dalawa na lang hindi nag-open. Ay, swerte naman yung mahanap na kapartner mo, sir, kasi meron ng umpisa. Oh, kahit wala naman yan, may pensyon naman ako eh. Sa bagay. Pero sa akin, sir, tanong ko lang, o kaya sa ating dalawa, kaya ako sumali dito kay DJ, talagang naghahanap din ako ng kapareho na mas ahead sa pagmamahal ng asawa ko ng Mao. Kasi yung asawa ko talaga, sir, minahal ako talaga. Kaya sana, sabi ko kay DJ, maka-join din ako sa programa niya at mayroon akong makausap na kahit naman ganito lang at kausap sa pagkatapos ng ganito, kausap ko na siya sa private at hanggang sa di natin alam kung saan tayo makarating, ganun lang naman. Pero
As usual talaga, sir, prangka talaga ako. Gusto ko sa isang lalaki yung tapat, hindi palagopog, Ay, hindi ako umiinom. hindi talaga pahangin lang sa isang babae eh. O, sa akin, wala akong bisyo. Di ako umiinom at saka naninigarilyo. By the way, sir, biyudo na po kayo, sir? Sir. Ilang years na 3 po? years. 3 years na po. 3 years. Ba't po pala namatay si misis mo? Nung namatay yung misis ko nung 2003. Bakit po? Cancer. Cancer din. Pareho po kayo ni ma'am. Cancer din kinamatay ng asawa. Oo, sir, cancer din ng DJ. Cancer po saan po yung sa'yo, sir? ko, Yung asawa mo? sarcoma. Ako DJ, pancreas. Misis ko, sarcoma. Pinopera ko pa siya, pinapalitan ko yung buto niya, bones niya sa tuhod. Sa tuhod, sir? No, sa tuhod, tapos umakyat sa lungs. Itong boss ko, sir, ganyan din, pero hindi ko alam kung cancer na ba o hindi. Nag-chemo siya ng 18 times. Talagang ganun ang buhay, sir. Lahat naman tayo pupunta dyan, di ba? Una-unahan lang. Pero pinagamot ko naman siya at lahat ng pwedeng gawin, ginawa ko naman. Ganon din ako, sir. Pinagamot ko din. Ginawa ko din lahat. Yung kasabihan na, kahit bibilhin mo pala, kung pwede bilhin mo ang buhay, pero hanggang doon na lang talaga sila. Pinatanggal ko pa yung bones niya sa tuhod, pinapalitan ko ng implant. Okay naman, nadugsungan pa rin yung buhay niya. Pero hindi rin nung umakyat na sa lungs. Ako, sir, 1 week ko siya pinasok sa hospital, tapos 1 week pinalabas na kami ng doktor, tapos May 24 birthday niya, May 25 namatay na siya. Sa akin, nag-umpisa siya na mag-hospital 2019. Pareho pala tayo, sir. 2019, tapos namatay siya 23. 4 years yung sa'yo. Sakripisyo nyo, 4 years, sir. Balik-balik sa ospital. Oo, matugudugo yun. chemo. Magastos. Twice a month ang chemo. Ganon talaga ang buhay. Lahat naman tayo pupunta dyan. Kanya-kanya lang ang way na binigay ng Diyos, di ba? Kaya medyo... Mabuti hindi nasimot, sir, yung mga investment mo, mga pag-ari-arian mo. Kaya nga lumit na yung sinasaka ko. Dati mga 29 hectares yan. Laki. Nabinta mo na ho yung iba. Lahat siya sa akin yan. Sangla. Ganon din ako, sir. Ganon din ako. Kasi ako dati dito nagsusupply ng bigas sa Canlaon City. Bali, nagmimiling ako dati. Volume ang milling ko. So, ako nagsusupply sa city. Sir DJ, sama naman ng palad naming nagkatapat. Pareho pa naman kaming ganun ang sitwasyon. Nagkatapat kami sa DJ sa na parehas ang pinagdaanan. Nagkatapat naman kami, Sir DJ, sa Malay nyo, magkasundot kayong dalawa. Pero sa akin, Ma'am Nibis, wala kang problema, hindi ako binom simula. Hindi ako binom at saka sigarilyo. Ay, minsan naman ako, sir. Yung sabi ko sa'yo, prangka ako. Minsan kasi ako, spoiled ako noon sa asawa ko. Pero, paminsan-minsan lang naman na na-spoil. Pero, sa pag-inom, nag-iinom na noon yung asawa ko. Yung misis ko noon, pinapabayaan ko na umiinom din yun. Sa ako baliktad nga eh. Ay, ang bait. Kung sakali, sir, pag kuminom ako, okay lang ba sa'yo? Yung misis ko noon, pinapabayaan ko lang naman yun. Ay, swerte ko naman, DJ. Kung magustuhan ka.
Pinapabayaan ko lang yun mamasyal. Hanggang kung saan gusto niya. Sa pagpasyal naman sa akin, sir, sa akin na ngayon, wala na kasi tapos na sa akin yung mga pasyapasyal. Pag Hindi. sa akin, kapag makakita rin ako ng ibigay sa akin ng second time ng Diyos, doon na ako magpo-focus. Mm. Ganun din ang ano ko. Kasi Bumawi din. patanda na tayo, di ba? Bumawi din kasi ako sa kanya dahil sa 22 years ko na serbisyo, lagi lang siya sa bahay. So, nung pag-retire ko, siya naman ang pinapapasyal ko. Ang mabuti, sir, hindi ka naisipan din ipagpalit. Ay, bahala siya kung ano. Basta sa akin naman, na maluwag naman ako sa kanya eh. Kasi karamihan yung mga sundalo, pinagpapalit din ng asawa. Tapos yung asawa din, pinagpapalit din ng asawa sa, sa bahay. Hindi, bago ako nagpunta ng Mindanao, pinatayuan ko siya ng bahay dito. Saan, sa Ormoc? Ang layo naman kasi. Negros Oriental po. Oo, ang layo sa Negros. Pero dream ko talaga makapunta sa Negros, Davao, Hindi Cebu. naman imposible yan dahil yung hapon nga napunta rito sa atin naman layo eh. Di ba si Sana DJ? mangyari ngayon nakilala kita, sir. Wala naman imposible. Baka ikaw ang answer ng mga pre ko na makapasyal ako diyan sa Davao, Cebu, Negros. Pero dream ko lang 'yun. Hindi ko naman sasabihin na ikaw ang instrumental ko para makaano ko. Pero dream ko talaga 'yun. Pero saan ka ngayon sa Maynila? Andito ako sa Ayala, Alabang, sir. Hmm. Ay, nandyan na. Nagtatrabaho ako. Pero ang bahay ng boss ko, ako lang dito nag-iisa. Nandyan naman yung mga pamilya ko sa Maynila. Saan po dito sa Maynila, sir? Diyan sa, Kwan, sa San Mateo, Rizal. Malayo din. Dito kasi ako sa Alabang, sir. Malayo din dito. San Hmm. Mateo, Rizal. Nandyan yung bahay ng kapatid ko, San Mateo. Hmm, Tatlo lang kami kapatid, puro lalaki. wala kang kapatid na babae. Wala po. Mabuti naman, sir, kasi minsan na mga kapatid na babae, minsan nagja-judge sa kung sinong mga kita yung kapatid nilang lalaki. Wala akong kapatid na babae. Tatlo lang kami. So, ito, nagkahiwa-hiwalay kami. Yung kapatid ko dyan sa Maynila. Tapos yung bunso namin, nandun sa Bicol, sa probinsya namin. Ano naman ang klase ng ano ninyo dyan, sir, sa ano ba yun? Ormoc Oriental? Negros. Ay, Negros. Anong klaseng taniman ang meron kayo po? Palay ba? Mais? Karamihan dito, gulay, palay, tubo. Sa amin kasi, sir, palay. Rice mill. Rice. Hmm. Malapit kasi kami dito sa Bulkan Canlaon eh. Mm. So, maraming gulay dito. So, Mga fresh. kung sakali, sir, makapasyal ka din naman dito sa Maynila, di ba? Oo. May tiyahin nga ako dyan sa Pangasinan, sa Binalunan. Kapatid ng papa ko. Kasi ako, sir, hindi, meron akong day off, pero ayokong nagde-day off kasi tamad akong mag-day off. Ang init-init kasi sa labas. Tapos talagang tinatamad ako. Ang ginagawa ng boss ko, yung araw ng day off ko, binabayaran niya. Hmm. Pag pumupunta ako dyan sa Maynila, dyan ako sa pinsan ko sa Sauyo, sa Novaliches. Mm. Ay, ang layo. Nakapunta na ako sa Novaliches noon, sir. Noon. Dyan ako lagi sa pinsan ko. Mm. So, Nakap- ano,
So, baka naman yung mga anak mo, sir, against naman sila sa maghanap ka ng bagong kakilala o bagong Eh, asawa, baka sakali, ganun. wala pa man. Yung babae kong anak dito sa bahay. Dahil yung anak niya, yung asawa niya, seaman. So, baka Yung, naman mamaya, sir, sila naman ang balakid sa pagkaroon mo ng girlfriend o kaya asawa sakali. mm, depende naman siguro yan. Siyempre, hindi naman habang panahon, lagi lang ako lang mag-isa eh. Kasi talaga, sabi ko sa'yo, prangka ako, doon ako sa hate ako doon sa mga kung ayaw nila sa akin, sakali, hindi ayaw. Hindi ko naman nipipilit ang sarili ko sa isang tao kung ayaw. Oo naman. Baka yung mga anak ko naman, sir, wala ka namang problema kasi ano naman, kahit mga lalaki yung mga anak ko, nasa akin pa rin yung desisyon sa buhay ko. Tapos okay naman sila. Pero kung sakali makahanap ako at sa side mo naman ang magka-problema, mas maaga pa na malaman ko ganun. Kasi ayoko yung para akong namamalimos ng pagmamahal na wala naman patunguhan. Ganun ang Mm. ayaw ko talaga yun. Yun ang talagang ayaw ko. Yung ano ko kasi, anak ko, yung bali may ano na may mga pamilya naman eh. Yung lalaki ko, binigyan ko ng bahay doon, yung una kong bahay. Tapos, pinagpaaral ko pa yung asawa niya. Ako pa nagpaaral. Hmm, kasi alam mo sir, sa akin, kapag magmahal ako, kahit isang brick lang ang meron sa isang lalaki, pag mahal ko, mamahalin ko yan. Hindi ako tumitingin sa mga material na bagay. Kaya Oo nga tayo naman. binigyan ng Diyos ng kamay, paa, para magamit natin sa buhay. Pero minsan kasi talagang hindi mo maiwasan yung mga anak natin ngayon, lalo na matatanda na tayo. May pagtingin, yung tingin nila sa isang babae, minsan habol Hindi na, nila yung pera ng ama nila, ganun. Ay, hindi. Ayoko yun yung talagang ganun ang replan na ayoko sa isang lalaki. hindi naman po basehan yung ano, yung pera eh. 'Di ba? Minsan nga, sir, ganun naman yung mga, lalo na yung mga anak. Siyempre, ikaw, meron meron ka ng umpisa sa buhay. Siyempre, malayo natin kung mangyari yung ganun na hinala ko. Kasi mas maganda na ngayon sa live na ganito para malaman ng lahat all over the world na nakakatingin sa atin. Ayoko yung ganun red plan sa anak para sa mga ina at saka mga ama nila na porque nakakita na yung ina o ama ang mamahalin ulit, baka yun tingin nila sa isa't sa isa sa atin, ganun talaga. Ayoko talaga yung sir. Gusto ko sa isang lalaki yung ipaglaban ako sa pagmamahal na gusto kong Mm. makamtan. Ganun din ako sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko kasi buong respeto. Kahit may asawa na sila, kung ano yung sabihin ko, nandun pa rin yung respeto bilang ina nila sa akin. Sa akin naman, walang Kaya, problema yung mga anak ko. kaya ako sinasabi ito sa iyo, sir, para malay natin. Kung talaga tayo palang pinagtadhana ng Diyos, mamaya, tayo pala pinagtadhana, marami naman lang against sa atin dalawa, di wala rin silbi, di ba? Oo, oo naman. Kaya unahan ko na lang kasi ngayon live tayong dalawa para marinig kung sino naman ang makarinig. Pero wala ka ba talagang girlfriend dyan, sir? Wala. Wala Busy ako kang lagi. nililigawan dyan? Hmm. Imposible naman. Ano naman po ba Wala. hanap mo sa isang babae, sir? Anong klaseng babae? Katangian? Paugali? Yun. Wala naman. Gusto ko lang mabait. Mapagmahal, yun lang. Ilang years kayo na nagsama ng asawa mo, sir? Matagal-tagal din. Mahigit 30 years. Pareho talaga tayo. Ako din hanggang namatay ang asawa ko.
May 30 years. Kaya doon mo na lang ma-base kung gaano katagal ang pagsasama ng isang, ngayon hindi mo alam, di ba sir, karamihan ngayon, mag-asawa, bukas ang grande ang kasal, ah, sa next month, huwalay na. Hmm. Saka, Oh, yung misis ko dito lang sa bahay naman dahil pinakremate ko tapos dito ko lang sa bahay nilagay. hindi naman sa lahat, pero talagang nangyayari na ngayon sa panahon na to. Pero noong tayo, yung panahon natin, alam natin na iningatan ang relasyon ng estado ng mag-asawa. Kaya sa ulitin-ulit, sana ganun din. Saka walang naging problema ang misis ko sa akin mula noon. O sana naman sir, sana ako nang swerteng babae, Charis, Kasi nung PJ. pag-retire ko, DJ, binigay ko lahat sa kanya. Ang na siya naman ang makapagpasyal eh. Jokes ko lang sir baka mamaya sabihin mo, ano naman itong babaeng nasa nahanap ko. Pero talaga, kung ano tong kausap ko dito sa live, ganito rin Saka ako sa personal. maluwag ako nga klaseng asawa. Gusto ko Mm. yung sa bahay siya noon, nung pag-retire ko siya naman ang makapagpasyal. Pero sir, meron lang akong tanong na ito tanong ko talaga sa buong buhay ko. Pero sa bagay, itong tanong na to, nasagot na sa aking buhay sa sa side ng asawa ko. Ano naman ang gusto mong mangyari kung sakaling makahanap ka ng second time around na asawa mo? Anong gusto mong gawin sa kanya? Eh, ganun pa rin sa dati kong asawa. Kung ano, Kasi karamihan sir, 'di ba, naghahanap, hindi pa sila mahiya na kaya maghanap sila ng asawa para pagsilbihan. hindi. Sa akin nga eh, may katulong kami dito pag gising ko sa umaga ako pa nagluluto ng sarili kong almusal. Hindi Ngayon ko may naman katulong. hindi ko naman sasabihin sir na na wala akong alam sa loob ng bahay pero minsan kasi may mga iba na pinagmamayabang na kaya nga ako maghanap ng asawa dahil para ganito ganito. Minsan Hindi, hindi maiwasan na ganun, 'di ba? hindi sa akin naman mula noon si Mrs. pa nagre-request sa akin lagi na magluto. Oy, sana all. Oy, Hmm. mga girls. Oh, bet nyo na si Sir. Kaya pa nagre-request na magluto ng ano ng Pero humba. jokes ko lang, Sir. Alam ka naman, ibigay pa kita sa iba. Chari. Lalo na Ay, yung DJ, nasaan ka na, DJ? Hindi ligawan mo na, ma'am. Para di makuha ng iba. Ay, baliktad na, DJ. Alangan naman ako manligaw. Ay, Grabe ka naman, DJ. malamang kung gusto mo naman siya, ba't kailangan paligawan kayo? sa ano na lang yan, Sir DJ, sa Ibig sabihin, ma'am, gusto mo si sir? Hindi naman sasabihin kong hindi, DJ. Sana Oh. pagkatapos namin sa'yo, sana, kung makapag-usap kaming dalawa, Oh. alangan naman na, hindi, kung gusto naman niya ako ni Sir, alangan naman, Sir, pareho naman kaming widow. Oh. Di? Di ba, Sir DJ? Oo. so Ilocana pala kayo, ma'am. Oo, Sir, Ilocana. Ano nga klaseng Ilocano? Ilocanong pure. Hmm, Oo, pero Ilocana ako, lahat ng language, alam ko po. may nakakaintindi ako ng Wag lang sa Japanese. Kasi hindi pa ako nakakaintindi ako ng nakapag-aral ng Japanese. Kaintindi ako ng Ilocano dahil marami kong kasama na Ilocano. Marunong ka rin mag-Chinese, ma'am? Hindi nakakaintindi ako DJ pero hindi ako nakakapagsalita ng Chinese.
Sandama. Naintindihan ko ang Chinese pero hindi ako nakakapagsalita dahil mahirap yung Chinese, Japanese, Sandama? ah, Sandama? Arabic sir, ayun, napag-aralan ko kasi nag-abroad ako noon sa Kuwait. Wala na ako dyan. Sa mga ganyan, mga kung ano, ang alam ko lang dito lang sa sa Pilipinas na mga language, may alam ako konti. Ano naman Oh, pong, iba. mga ilang taon pong babae, ilang taon po na babae sir ang gusto mo? Sa edad po sir, anong bracket? Ano pong minimum gusto mo sana, maximum na edad? Yung gagaya lang din sa akin. Gaya mo. Oo. Hindi pala ako allowed dyan, DJ, kasi 52 pa ako, 16 na si sir. Oh, Hindi yung gagaya ko rin hindi magkalayo ba? oo. Mahirap naman yung mas matanda pa sa akin, di wala na. Mas maganda yung mas bababa sa akin ng edad. Kasi 52 ako, DJ, di 16 ni sir. Kasing edad, 8 years lang hanap ni sir. Yung mga anak niyo po sir, ano pong trabaho ngayon? Sa akin, yung anak kong babae, dati ito sa call center, Oh, nung nagkasakit si mama niya, pinatigil namin. oo. Tapos yung lalaki ko, dati sundalo, umalis, nagpatuloy mag-aral. Oo. Ngayon, graduate na siya ng teacher. Mm. Pinapaaral ko sila mag-asawa. Mhm. Yung asawa niya, nagtatrabaho na ngayon sa Register of Deeds. Mm. RD. Ikaw ma'am, mga panganay, anak mo, I mean, dalawa po yun, kambal eh, no? Ano po mga trabaho? Ako DJ. Oo nga ni, anak mo kambal, ano pong trabaho? Yung isa DJ, security guard Mm. sa hospital. Tapos Tapos? yung isa naman, nandito ngayon sa Maynila, nagtatrabaho dito sa caretaker din sa isang kumpanya. Oo. Sige. Yun lang, DJ. Nandito kaming dalawa mag-ina, pero yung isa na sa Cagayan. Yung babae ko Okay. kasi, pinatigil ko sa pagtrabaho dahil sima naman yung asawa. Tapos ginawa ko siyang sekretary ngayon. Magmamanage Siya ng business ninyo, sir. Mas maganda ho yan kung magkatuluyan kayo ni madam. Siya na lang ho yung gawin mong sekretary. Oo, kasi gusto ni madam pumunta dyan sa Mindanao. So good luck po ha. Connected na po kayo dito. Tuloy-tuloy lang ang usapan. Maraming salamat. Okay, Sir DJ. Bye. Maganda ho yan, no? Tahimik lang si sir. Si madam medyo madaldal. Kasi kung puro tahimik, no? Walay, na? Good luck po sa inyong dalawa. Kasinugot buruyo ta. Namit